Agatha's POV. Maaga ko nagising at kumain na muna kami ng sabay na Enzo. Pagkatapos namin kumain, ay pinalalayas na niya ako para hindi ako madatnan ng kanyang mga magulang. Ano palang sasabihin mo? Tanong ko kay Enzo. E di sabihin ko na mas mahal mo si Drake sa akin. Naging victim of love ako para hindi na nila ako pipilitin na mag-girlfriend pa. Nagdrama ako nasaktan sa pag-alis mo at broken-hearted. Sabi niya at natawa si ate. Hindi ba magagalit o magtatampo naman si tita tito sa akin? Hindi, ano ba? Akong bahala. Bakit ba kasi hindi mo pa aminin na ganyan ka? Para ano? Hindi nila ako pag-aralin? Hindi ko pa kayang tumayo sa sarili kong mga paa, Agatha. Maganda nga ito na pagkakataon ko para sa ibang bansa na lang ako mag-aral at lumayo na muna sa kanila. Sabihin ko na lang na mas makakamove on ako sa ibang bansa. Paano yung video natin? Eh di sabihin kong totoo na hindi tayo ang mga yun. Umalis ka na, mag-aalas 1 ng umaga. Dali! Taboy niya sa akin. Sandali, mag-CR na muna ako. Natatawang sabi ko. Pagkatapos kong mag-CR, huminga ko ng pera ng pamasahe ko para sa taxi at bus. Hindi ko kasi alam ang bagong phone number ni Drake, kaya supresahin ko na lang siya at humanda siya sa akin. Pagkabigay niya ng pera, yumakap na muna ako na mahigpit sa aking kaibigan. Kahit wala ako at magkaroon kayo ng anak ni Drake, ay ninang ako sabi niya at naiiyak akong tumango. Oo naman, kumare. Sabi ko at nagtawanan na kami. Lumakad na ako at nag-abang ng taxi. Ilang minuto din ako naghintay ng mga gindoong sasakyan sa aking harapan. Pumagilid ako at naggulat ako dahil may lalaking nakamaskara na lumapit sa akin. Tatakbo sana ako pero agad nila akong nahawakan at may pinaamoy sila kaya nawalan na ako ng malay. Nagising ako nakapiring ang aking mga mata. Pakawalan po niyo ako! Sabi ko na nahihirapan na huminga dahil sa takot ko. Ilang saglit may naramdaman akong inilalagay nila sa bunganga ko at alam kong inhaler ito kaya agad ko nilanghap. Nang okay na ang aking pakiramdam ay pinaamoy ulit ako at nawalan ulit ako ng malay. Nagising na lang akong nasa matigas akong higaan at dinig na dinig ko ang maraming tao sa labas. Nagulantang ako nang marinig ko na may nagpaputok at sigurado ako na baril iyon. Hindi ko mapigilan ng aking sarili na manginig sa takot at maiyak. Kailan matatapos ang pagsubok at hirap na dinadaanas ko? Ayan kasi. Drake's POV. Ilang oras na akong nakatayo sa labas, hinihintay sa pagbabalik ni Agatha hanggang sa dumilim na at hindi siya bumalik. Anak, pumasok ka na. Malamok dito. Sabi ni inay na sapo ang kanyang tiyan. Natawa naman ako kay inay, kaya pinunasan ko ang aking luha at pumasok na ako sa loob ng bahay. Anak, huwag ka mag-alala. Kilala ko sa Enzo, hindi niya papatulan ng anak ko. Pero itay, paano ko nagustuhan ang nangyari sa kanila? Sagot ko na umigting ang aking mga panga. Ngayon ko tuloy naiisip ang nangyari sa kanila. At kung nasa harapan ko lang sa Enzo, ay nasuntok ko na siya. Napahinga ako na malalim at pumunta na muna sa taas. Nahagip ng aking mata ang minibar, kaya naisip kong uminom na muna at mag-isip kung ano-anong gagawin ko. Hindi ako papayag na makasal silang dalawa. Magalit man si Agatha sa akin. Habang umiinom ako, ay hindi ko mapigilan ng aking sarili na mapaluha. Akala ko'y hanggang sa makipag-break lang si Agatha sa akin at darating ang panahon na babalikan niya ako. Pero umabot na gusto niyang pakasalan sa Enzo. Napangiwi ako dahil mapait ang alak. Nakakatatlong lagok pa lang ako ay parang umiikot ng aking paningin. Drake, anak, tumayo ka na dyan. Naghihintay na mga tauhan ng daddy mo na umalis. Sabi ni inay. Saan kami pupunta, Nay? Naiiyak naman na tanong ko. Tinawagan sila sa labas ng itay mo. Kukunin niyo daw si Agatha at bahala ka na daw. Agad akong tumayo at mabilis na bumaba. Nadatnan si itay na kinakausap sina kuya. Itay,
Okay lang po ba sa inyo? Agad na tanong ko paglapit ko sa kanila. Hay nako Drake, ewan ko ba sa'yo? Katabi mo na lahat-lahat ng anak ko, naunahan pa kita. Ito ang gamot niya, nakalimutan. Sabi ni inay sabay abot sa akin ng kanyang gamot. Hindi na ako kumain pa at nagpaalam na kami. Pag-upo ko sa sakyan ay parang nahihilo ang aking pakiramdam, kaya ipinikit ko na muna ang aking mga mata. Nagising na lang akong nasa tabi ko na si Agatha at mahimbingan tulog. Anong nangyari? Agad na tanong ko at napabalikwas ng bangon. Nakatulog ka kasi senyorito at sakto na sa labasan si senyorita kaya kinuha na namin. Sagot ni kuya. Hindi ba siya natakot? Sabi ni Gob. Patulogin na lang daw po siya kaya yun yung ginawa namin. Bakit siya may takip sa mata at nakatali? Baka po magwala senyorito. Mahirap na baka madisgrasya pa tayo. Hinaplos ko ang maganda niyang mukha at natigilan ako dahil nagising to't umiyak. Napansin kong hirap si Agatha na huminga, kaya agad kong isinubo sa kanyang gamot. Kumalma na siya, kaya agad na inabot sa akin ni Kuya ang panyo at pagkalagay ko lang sa mukha niya, ay agad na nakatulog. Pinatulog ko si Agatha sa aking mga hita at ipinikit ko na rin ang aking mga mata. Dadalhin ko siya sa baryo at doon na kami titira. Habang nakapikit ako, ay may mga lalaking armado na pinapara ang sakyan. Senyorito, anong gagawin natin? Tanong ni Kuya. Ihinto mo na lang Kuya, mukhang ito din naman ang humarang noon sa atin. Sagot ko kaya inihinto nila ang sakyan. Pagbukas ng bintana, ay agad kaming tinutukan ng armas. Kayo na naman? Bakit pabalik-balik kayo dito? Espiya kayo, no? Galit na tanong ng lalaki. Hindi po, taga dito po ako. Mabilis sa sagot ko. Kay Commander na kayo magpaliwanag, baba! Sigaw niya at nang walang bumaba sa amin, ay nagkasana sila ng kanilang mga armas. Pagbabali na kuya, ay agad na kinuha mga armas na kuya. Sinasabi na nga eh, bakit kayo may mga armas? Galit na sigaw ng lalaki. Bodyguard ko po sila. Bodyguard? At taga-baryo ka? Pinaglululoko mo ba ako? Baba! Kinabahan na ako kaya binuhat ko si Agatha. Bakit wala siyang malay? Rapist kayo, no? Patay kayo kay Commander. Ipapagahasa niya kayo sa mga alaga niyang kabayo. Sabi niya at sabay-sabay silang nagtawanan. Ako na magbubuhat, senyorito. Sabi ni Kuya. Ibinigay ko naman si Agatha dahil medyo nahihilo pa rin ako at masakit ang aking ulo. Ngayon nagtataka ako kung bakit ang dami pa rin uminom ng alak kahit na hindi magandang pakiramdam pagkatapos uminom. Medyo malayo-layo ang aming nilakad kaya salitan kami nagbabuhat kay Agatha. Ramdam ko na ang pagod at gutom na makita namin ang maraming kabahayan at napakadaming kabayo. Mahimbing pa rin ang tulog ni Agatha nung utusan kami ng lalaki na dalhin siya sa kubo. Pagkatapos, ipinatayo kami at may isang lalaki na lumapit sa amin. Sino ba talaga kayo? Tanong ulit ng lalaki. Boss, nasusuka ako. Ang sagot ko at hindi ko na nakayanan, kaya agad akong sumuka. Naalala ko ang sabi ni Doc na bawal akong tumikim ng alak dahil masama sa liver ko na nabawasan. Sa pag-ilag ng lalaki, ay nakalabit niya ang kanyang armas. Mabuti at may matangkad na lalaking agad na humawak sa armas niya, kaya santaas ito't naiputok ng sabay-sabay. Ano meron? Tanong niya habang napaypay akong tinutulungan ni na Kuya na tumayo. Commander, may dala silang babae na kanilang kasakyan. Nakatalit na kapiring ang mga mata. Sagot ng lalaki. Pakiramdam ko ay sinilip ng commander nila ang mukha ko habang ako ay nakapikit. Bakit ito nagsusuka? Nakainom po siya? Sabat naman ni Kuya. Totoo bang may kinidnap kayong babae? Galit na tanong ng commander. Pinakidnap po siya ng tatay niya, ang senyorito namin ng ex-senyorita. Agad na sagot ni Kuya at parang nataranta. Ano? Ama niya mismo nagpakidnap sa sarili niyang anak?
Ganun na nga po. Bakit naman lasing ito? Nakipag-break si senyorita sa kanya at gustong pakasal ni senyorita sa ibang lalaki. Sige, paliguan na niyo na to sa ilog para mahimasmasan. At yung babae, pakawalan niyo. Gusto ko siya makausap. Masusunod po, Commander. Dinala ko sa ilog ni na kuya at niloblob sa tubig. Ilang saglit ay gumaan na ang aking pakiramdam. Ito daw yung pamalit mo, sabi ng lalaki na iniwan ang ternong damit. Wala namang ibinigay na boxer kaya pants at t-shirt na lang ang aking suot. Pagbalik namin ay wala ng commander nila at may pagkain na sa mesa. May soup silang nilagay, kaya yun ang unang kinain ko. Last lunch na ba natin to, senyorito? Tanong sa akin ni kuya. Hindi naman, mukhang mabait ng commander nila. Sabat ng kuya na isa. Pagkatapos kong kumain ay may binigay pa silang gamot para sa sakit ng ulo. Pwede daw kayo magpahinga doon sa isang kubo. Sabi ulit ng tauhan ng commander. Yung kasama naming babae. Tanong ni kuya. Kasama ni commander sa kubo niya. Sagot niya. Mabait man ang commander pero magandang ex ko. Nasaan ang kubo ng commander niyo? Agad na tanong ko. Ayun, sa gilid yung may 2 kabayo. Sagot niya at agad akong tumakbo papunta sa kubo ng commander nila. Hindi naman nila ako pinigilan o binaril man lang. Tinadyakan ko ang pintuan at nagbukas to. Natigilan ako na makita ko silang masayang nag-uusap at babae naman ang kasama. Love, nasaan ang commander nila? May ginawa ba sila sa'yo? Tanong ko na agad siyang hinawakan. Ikaw pala nag-kidnap sa akin? Umupo ka nga. Masungit na utos ni Agatha. Agad naman akong umupo at nakatitig sa akin ng babae na matangkad. Halos magkasing tangkad na kami. Asawa ba siya ng commander mahal? Bulong ko. Hindi ko alam. Marami lang siyang tinanong. Bulong naman ni Agatha sa akin. Nahihiya naman ako magtanong kaya hinayaan ko sila mag-usap hanggang sa napuntang usapan nila kay Daddy. Bakit parang kilala niyo yung daddy ko? Bakit? Bakit mo kilala ang daddy ko po? Magalang na tanong ko. Nagtataka din ako sa ex ko kung bakit hindi man lang siya nagalit sa akin sa paglayo ko sa kanya kay Enzo. Ang daddy mo'y walang harap. Agad na sagot niya. Meron naman po, kaya nga po ako nabuo. Pagtatanggol ko kay daddy at natawa si Agatha. Napailing na lang siya at niyaya kaming lumabas na. Paglabas namin, itinawag siyang commander at natigilan ako. Pati din si Agatha ay napatingin sa kanya. Tito Rocky? Tanong ni Agatha habang ako'y tulalang nakatitig sa kanya. Dahan-dahan siyang tumango kaya bigla na lang akong yumakap sa kanya. Mami! Mahinang sambit ko na umiyak na. Dinig ko ang mahina niyang paghikbi at mahigpit din niya akong niyakap. Pagkatapos ay hinalikan ng aking buong mukha na parang bata. Akala ko hindi na darating ang pagkakataon na mayakap kita, anak. Sabi niya na parang ikinatunaw ng puso ko sa pagtawag niya sa akin na anak. Mami, buhay ka? Tanong ko sa kanya. Bakit? Ayaw mo? Tanong niya pabalik at natawa na lang kami. Kamusta ng ama mo? Buhay pa ba? Opo, Mami. Lumakas na po siya simula nung makilala niya ako. Talaga? Bakit noon hindi ka niya kinikilala? Mami, noong pumunta kayo sa bahay niya at si Arevalo ang humarap sa inyo, ay wala si Daddy sa bahay. Nasa Amerika na siya noon at nagpapagamot. Ang Arevalo na yun? Galita sambit ni Mami habang nakaakbay siya sa akin. Paano kayo nabuhay, Mami? At bakit hindi niyo ako binalikan? Noong nalaman ko may gustong pumatay sa ating dalawa, tiniis kong hindi kita makita. May binayaran ako na nagpabalita na nasa sementeryo ng aking katawan. Pinapanood kita habang naglalaro ka noon, anak. Pero nung umalis ka sa baryo, ay nahirapan na akong makita kita. Lalo na't ang daming bantay sa asyenda ni Kuya. Ako ang nagbibigay sa iyo noon ng mga laruan mo na iniiwan ko sa kama mo. Nakangiting sabi niya at napangiti na rin ako at yumakap muli sa aking ina.
Agatha's POV. Nakangiti akong pinagmamasdan ang mag-ina. Napagpasyahan ko na maligo na muna. May napinahiram naman na damit sa akin si tita. Ang t-shirt niya ay parang ako ng dress dahil ang tangkad niya. Parang mahigit na 6 feet siya, mas matangkad pa siya kay Drake. Ang akala ko'y magkasing tangkad sila, pero nang akbayan ni tita si Drake ay mas matangkad pala ito. Hindi na ako nagpaalam pa sa kanila. Hinayaan ko sila mag-usap. Pumasok na ako sa maliit nilang banyo at mabilis na naligo. Paglabas ko ay nakita kong inalalaya ni tita si Drake na sumakay ng kabayo. Parang kalabaw lang yan, anak. Nakita kitang nakasakay ng kalabaw noong bata ka, kaya madali na lang sa'yo. Sigaw ni tita. Agad akong lumapit kina kuya. Kuya, hindi na ba delikado kay Drake na sumakay ng kabayo? Hindi pa siya tuluyang magaling. Pinaalala din namin sa kanya pero mapilit para daw pipiliin mo siya na pakasalan kaysa doon sa kaibigan mo. Sagot ni kuya na napailing. Drake, bumaba ka dyan! Malakas sa sigaw ko pero mabilis nang tumakbo ang kabayo at sinundan ni tita. Oh my God! Bulalas ko dahil halos mahulog na si Drake. Parang hindi siya handa sa mabilis na takbo ng kabayo. Napatakbo tuloy kami ni na kuya at kitang-kita namin na nahulog si Drake. Ang tigas din ng ulo nito, sabi ni kuya at mabilis na silang tumakbo para suklolohan si Drake. Hindi naman ako makatakbo ng sinbilis nila dahil hihingalin ako. Kinakabahan akong pinapanood sila mula sa malayo na binuhat si Drake at isinakay sa kabayo ni tita. Pinatakbo ni tita ang kanyang kabayo na sakay si Drake. Pagkatapos ay mabilis si tita na pinahiga si Drake sa mesa. Mabilis akong lumakad at lumapit sa kanila. Asan na masakit, anak? Nag-aalalang tanong ni tita. Halos hindi makapagsalita si Drake na itinurong kanyang likuran at hita. Mukhang bihasa na si tita sa kanyang ginagawa, kaya ilang saglit lang ay inalalaya na niya si Drake na umupo at may benda sa kanyang hita at tali sa kanyang likuran. Lumapit ako sa kanya at tumabi sa kanyang upuan. Sana'y kinausap na lang niya muna ako para nagkaintindihan kami. Bala ko pa man din na tabihan siya mamayang gabi at sabihin ang akin na tuklasan. Pero hindi na lang. Wala kaming imikan hanggang sa nauna si Drake na nagsalita. Agatha, sorry sa pagguha ko sa'yo. Hindi ako talaga papayag na may kasal ka kay Enzo. Ano pa magagawa ko? Andito na ako. At dapat ngayon ikasal na kami. Pasimpleng sagot ko. Mabuti na lang pala't naagapan namin agad. Sagot ni Drake na napangiwi. Masama ko siyang tiningnan. May binabala kong gawin mamayang gabi. Bahala na. Mukhang nag-enjoy naman si na kuya nakausap ang mga tauhan ni tita. Ang masungit na kaninang lalaki ay masaya nang kakaharap si na kuya. Iniwan ko na muna si Drake na mag-isa. Pinuntahan ko si tita na nagpapakain ng kanyang 2 kabayo. Siguro ay paborito niya mga ito dahil ang mga ibang kabayo ay nasa paligid lang. Lumapit ako sa kanya at napansin niya ang paglapit ko. Bakit mo iniwan si Drake? Naiinis ako, tita. Nakasimangot na sagot ko. Dahil ba hindi natuloy ang kasal niyo na kaibigan mo? Hindi po, yung basta lang siya sumakay sa kabayo at nahulog. Gusto daw niyang matuto, baka daw magbago yung isip mo. Kinausap ko na po si Drake noon na okay lang kahit hindi siya marunong mga bayo. Noon yon, iba na ngayon. Wala ka na bang nararamdaman sa anak ko? At gusto mo magpakasal sa kaibigan mo? Napahinga ako na malalim at sinabi ko ang puno at dulo ng lahat. Sigurado ako na sa Arevalo may kagagawa niyan. Magbabayad din ang gago na yon? Bakit? At paano kayo naging pinuno ng mga taong labas, tita? Ang dati nilang pinuno ang gumamot sa akin na isang doktor, pero namatay na rin sa katandaan. Alam mo bang sa tagal ko na dito, ay hindi pa kami napalaban dahil magandang pamumuno ng mga nasa gobyerno noon. Naging tahimik kami at namuhay ng payapa. May sarili na kaming paaralan at maliit na klinika. Lahat ipantay-pantayan na nagtatrabaho. Ang mga produkto namin itinitinda namin sa bayan. May kasamahan kami sa lalawigan na pinamumunuan ni Kuya noon na gustong kunin si Arevalo. Nalaman namin na pinatay niya ang sarili niyang asawa.
Ano? Gulat na tanong ko. Alam po ba ito ni Charmel? Yan ang hindi ko alam. May espiya kami sa mga tauhan niya. Kaya nalaman namin at marami siyang ginahasa ng mga bata. Ngayong gobernador na siya, sigurado mas malala pang kanyang gagawin. Sabi ni Drake, tita, under surveillance na siya ng mga NBI. Unahan na lang sila. Swerte ni Arevalo kung nasa NBI siya mapunta. Dahil kung sa kamay namin, ay nanaisin na niyang mamatay na lang agad. Siya nga po pala, tita. Sa bayo ni na Drake may mga tulisan doon. Huwag ka mag-alala. Pagbalik niyo doon wala na sila. Tita, paano na po si Drake? Hindi po ba kayo sasama sa amin? Napahinga siya na malalim. Mahal na mahal ko ang aking anak, pero akong inaasahan nila dito. Ayoko naman na sa pag-alis ko ang pagpapalit sa akin ay abusado. Di bumalik din sila sa kanilang mga pamilya, tita? Wala na silang pamilya. Ang iba ay dito na ipinanganak. Sayang po ang hasyenda. Malawak po yun at pwede sila doon. Kaya lang nasunog at binili ni Arevalo. Nalaman kong bagay na yan. Naawa nga ako kay kuya. Nawala tuloy ang galit ko sa kanya na makita ko siyang nakaupo sa wheelchair. Bakit kayo galit kay daddy? Pinakasalan niya ang mami mo. Alam naman niya na nanliligaw ako noon sa mami mo. Tita naman, hindi ba mas matanda si mami sa inyo? At stepsister kayo? Siyempre, pogi ako noon. Sagot niya at nagtawanan na lang kami. Sa gabi ay naghanda sila ng masarap na pagkain. Para nagfiesta na kami sa daming pagkain. Ipinakilala din ni tita si Drake na anak niya. Nagulat sila man, pero masayang tinanggap si Drake. Pagkatapos namin kumain ay nakipagkwentuhan na muna kami sa kanila. Hanggang sa inantok na ako at nauna na sa kubo. Sa isang kubo lang kami ni Drake, kaya humanda siya sa akin. Naligo ako ulit at hindi na nag-abala magdamit pa. Malamig sa kubo kaya tinakpan ko ang aking katawan ng manipis na kumot. Sa dami kong nakain ay nakatulog na ako agad at hindi ko na nahintay pa si Drake. Nagising akong wala akong katabi kaya napabalikwas ako. Naningkit ang aking mga mata dahil ang layo ni Drake sa akin. Sa inis ko ay bumangon ako at nakikumot sa kanya. Sabay inilagay ko ang palad niya sa aking katawan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.